Magandang araw. Ang pamagat ng aralin ay Pamilya bilang sandigan ng mga pagpapahalaga. Gawain 3. Puno ng pamilya. Ang mag-aaral ay bubuo ng isang ilustrasyon na nagpapakita ng estruktura ng kinagisnang pamilya. Ang isasama lamang sa ilustrasyon ay mga kasapi na kabilang sa loob ng tahanan. Narito ang halimbawa. Kung titingnan mo ang iyong ginawa, sa anong uri ng estrukturang pamilya mo ito maihahambing? Ipaliwanag ang sagot. Paano mo mailalarawan ang ugnayan na mayroon ang mga kasapi ng iyong pamilya? Basahin ang dalawang sitwasyon sa kwento. Suriin kung paano makakaapekto sa pagtuturo ng pagpapahalaga ang kanilang sitwasyon. Unang sitwasyon. Tay, Nay, 2 taon na lang po, makakatapos na po ako ng senior high school. Makakapag-aral po ba ako sa kolehiyo? Oo anak, itataguyod namin ng nanay mo ang pag-aaral mo. Bago matulog ang mag-asawa kinagabihan, ano ang gagawin natin? Paano natin pag-aaralin si Jessie sa kolehiyo? Ilang taon na lang susunod na rin si Janica. Iniisip ko nga na kung dito lang tayo sa Pilipinas, hindi kakayanin ng maliit na kinikita ko ang pagpapaaral sa kanya. Kung mangingipang bansa ako, mas malaki ang kikitain. Bagamat mas malaki sakripisyo ang hinihingi nito dahil malalayo ako sa inyo at tiyak ang lungkot na daranasin ko at maging kayo na maiwan dito. Tumuloy ang ama sa pangingipang bansa at naiwan ang ina ng mga ngalaga sa mga bata. Ikalawang sitwasyon. Nabubuhay ako. Kwento ni Rona Capili Bonifacio na isinalin at muling isinalaysay ni Jingle Padawang Cuevas. Hello, ikaw ba ang dad ko? Ang mababasa sa mensaheng ipinadala ni Leon noong October 25, 2022 sa inaakala niyang biological na ama niya. Walang tugon mula sa kanyang ama. Bagkus ay nakatanggap siya ng ang taong ito ay hindi available sa messenger. Ito ang viral na kwentong naipost sa Facebook ng 12 years old na si Leon. 1 taon pagkatapos niya makipag-ugnayan sa kanyang ama. Ang caption niya sa kanyang Facebook account ay nagsasabing, halos 1 taon na ang nakalipas at naalala ko noong nagpadala ako ng mensahe sa lalaking ito. Siya ang tatay ko. Naisipan kong kamustahin siya at baka magkaroon ng pagkakataon na makilala siya. Okay naman ang nanay ko. Sinabi pa niya sa akin na mag-aral ng mabuti sa paaralan, makakuha ng trabaho at hanapin siya balang araw upang tanungin siya kung bakit niya ako iniwan. Ilang minuto pagkatapos maipadala ang mensaheng ito, hinarangan niya ako. Alam kong hindi ito makarating sa kanya, pero kung sakali, 12 taon na ako at magtatapos na ako sa elementarya. Lumaki na po ako. Mahilig ako sa pusa at ang paborito kong asignatura ay science. Gustong-gusto kong maglaro ng mga laro sa computer at gamit ang aking Nintendo Switch. Alam kong walang saysay ito dahil linarangan mo ako, ngunit nabubuhay ako. Tinuruan ako ng nanay ko kung paano magdasal at ipagdarasal din kita palagi. Hindi ako galit sa iyo at salamat. Ano ang mga hamong kinakaharap ng mga magulang at anak sa sitwasyon? Bilang isang kabataan, paano nakakaapekto ang mga ganitong sitwasyon sa pagkatuto mo ng pagpapahalaga? Kung ikaw ang nasa katayuan ng mga anak sa kwento, paano mo ipapakita ang pagpapahalaga sa mga sakripisyo ng mga magulang mo? Gawain 4. Pamilya mo, tukuyin mo. Sa nagbabagong konteksto ng pamilyang Pilipino, paano nito naimpluwensyahan ang paghubog ng pagpapahalaga? Sagutan ang sumusunod na gawain.